Magandang first Sunday ng 2009 mga kahataw. Umpisa na naman ang bagong taon ng pagmamanok natin. Doc, happy 2009 sa'yo. Magandang umaga po mga kaataw at good morning sa iyo, paring Habagat. Mukhang lalo kang lumaki after the long holidays, ha? Doc, hindi mo iwasan eh. Kalikwat ka na ng imbitasyon ng bakasyon. Kainan dito, lamon doon. Talagang dumagdag ang aking sapola. Kailangan ko mag-limber, mag-running. Saka mo rin yung flying pen para mawala to. Anong konting exercise? Mukhang matatagalan ka dyan sa laking yan. Doc, yan ka na naman eh. Umpisa pa lang ng taon. Tinitira mo na ako agad-agad eh. Isip ka lang at ang New Year's resolution ko ngayong taon na to eh, to lose weight. Di ba yan din yung New Year's resolution mo last year? Oh, bakit? Sinabi ko ba last year na gagawin ko yung resolution ko? Ngayon, mga kahataw, gagawin ko talaga yung New Year's resolution ko. Sige na nga, bago ka mag-reduce, paring Abi saan mo ba kami dadalhin itong linggon to? Well, sa linggong ito, papasyal po tayo. So, ang paggawa ni Boy Vargas ng matibay na tare. Binisita po ng Hataw Pinoy ang licensed gunsmith, gamefowl breeder and cocker sa Batangas na si Mr. Boy Vargas. Alam niyo po mga kahataw, maliban po dyan, may hobby pa siyang gumagawa ng motor at nagbibake ng bukubay. Kaya pinagsama-sama niya yung kanyang kaalaman para gumawa ng matibay na tare. Boy Vargas, Hataw! Dito tayo sa shop at pagawaan po ng tari ni Mang Boy Vargas. Ito po ang Pitbull Game Farm. At hindi niyo ba alam na siya po ay isang kilala pong gunsmith, no? At bukod pa doon ay isa pong magaling gumawa ng tari. Mang Boy, good morning. Good morning po, Doc. Oh, paano ka ba napasok sa ganitong paggagawa ng tari, Mang Boy? Gawa ng nagbibreed tayo ng manok. Nakita ko nga bawat manok may kanya-kanyang estilo ng tari nga dapat ilagay at igawa. Ngayon naglaban kami. Nobserbahan ko nga pag mali ang naging estilo ng tari, talagang talo manok mo. Pero pag once maganda ang pagkasa ng tari, lalo na simula sa paggawa, talagang ang manok isang palo lang ang kalaban. Malaking tulong talaga kung kaso natutukan natin kung anong degree at klaseng tari ang gagamitin. Yan ba yung tinatawag natin low point, high point? Kung ang manok mo frontal, ang kasama niyan malapit sa kalintingan. So, tapos kung ang manok na nagpo-frontal na ganyan, supposed to be low point lang siya para ang tari diretso ang pagpasok. Pero kung ang manok naman nga medyo swing ang sa tabi ang kanyang palo, should be high point siya. So, tapos pasok siya sa tinatawag na alas dos. Medyo pasok-pasok siya ng konti para pagtalo niya, paghataw niya ganyan, laki ng damage. Alam mo, marami na ako nabalitaan at nalaman ko sa mga ibang mga estudyante ng academy. Napakatibay daw ng tari mo. Ngayon, ano ba sikreto mo? Dalawang klase yan. Bukod sa bakal nga magandang klaseng bakal, yung mga Germany o anuman, yung paghinang. Ang akin niya, iba ang style ng aking paglagay. Itong silver solder, ninalagay ko na lang yan dyan sa loob. Oo, ipapasok siya. Sa loob ang hinang niya. Kunting baga lang ito. Dito naman, dito malalaman ang sinasabing haba, parang ito, lampas sa 8 ito. Low point yan pagbababa sa 25. Pero pag gusto mo naman high point siya, gawin mo sa 26 o 27, yan ang mga kasang matataas. Ngayon, ang paghinang nito, babagayin lang ito. Dito ka lang nagbabagay, hindi siya magbaabot ditong baga sa may punong ito. Ang kasong matunaw na itong silver solder sa loob, pwede na itong gagamitin na saan mo man bakbakan, hindi siya mabali. Ang kanila, nababali yun, gawa ng kapag puno ng tanso dito sa lugar na ito, abot ditong apoy. Ang akin, ang apoy ko, hanggang dito lang sa may garol na ito. Pagkabagan ng konti dyan sa garol, ano yan, tunaw na yan hanggang loob. Ito yung mga binubunot kong tari. Pagka hindi ko gustong kurte, binubunot ko. Makikita mo nga puno siya sa loob ng tanso. Samantalang itong kanila, nga mga ginawa nila, nga sa mga tabing hinang, tingnan mo, walang naman sa loob. At ito rin ang hinang nga ginagamit ko doon, maglagay ng sight ng 45 sa unahan. Nga isipin mo naman, iputok mong baril, ang lakas ng impact yan sa likod, hindi yan matanggal. What more nga ito lang ang pare. Ang klase naman ng bakal naman, ang aming mga style, yung tinatawag na banana, banana ito. Mga ganito, banana yan. Pero ang ginawa namin na bago ngayon, banana na diamond pa. Ginagamit namin dito nga bakal is ang makapal. Makapal nga bakal. Ito galing Germany ito. Makapal. So tapos, ang gagawin namin, hasain namin sa itaas, hasain na sa baba. Pero hindi matalim ang baba, gawa ng bawal sa atin dito. Hindi kailangan double blade. Mga ilang gramo kaya to, Mang Boy?
Wala, mga 7-8 lang yan. Ang isa pang sikreto ng tare, dapat 1 inch na at bago umakyat. Kasi kung once nga mahaba-aba ang kanyang baba, ang mangyayari, sayad sa lupa. Mang Boy, anong mga bakal na ginagamit mo? Talagang marami kong ginawa. Ito yung iklip. Ang iklip kasi, never pa ako nakakita na balian ito. Samantalang ang mga ultra, ang dami kong nabalian noon. Yung mga kita ko, mga kaibigan ko naggagawa din ng tare. Sinasabi nila nga, at nakita ko rin talaga may bali ang dulo, may bali ang gitna. Pero itong iklip yung ginagamit ko, wala pa akong nabalian ito. So nagdagdag pa kami, through Dennis Luzuriaga, nagpadala sa akin ng isang bakal na galing Germany, nga which is gray ang kulay. Ay, super talagang tigas nito. Super ang tigas nito. So tapos, mayroon tayong galing Malaysia nga bigay sa akin ni Joey Lapid. Galing daw kay Sunny Lagon yan. Itong mga Malaysia nga blade ng ginagamit namin nga which is mabilis din tumatay. Mang Boy, anong mga klaseng design ang ginagawa mo? Muna nga unatan natin kasi itong Malaysian. Pero naggawa tayo ng tinatawag nga mga banana. Ito yung itsura niya. Ito naman ang tinatawag natin nga banana diamond nga may guhit sa gitna. So tapos sa pagkasapa naman, may style din gawa ng ito. Pag linagay mo siya dyan, 90 degrees siya. Mayroon ng iba dyan nga medyo mid lang siya, nga hanggang dito lang siya. Yan, ganyan lang siya. Itong 90 degrees, ang aking bagong style ngayon, 90 degrees nga nakahiga pa. Nakahiga siya, nakaganyan siya. Nga once nga tumama ito, talagang ang bunot nito, ang laki ng sugat talaga. Bukod pa dun sa sikreto mo na meron kang pinapasok dito, Mang Boy, meron ka binabanggit sa akin na pang-split eh. Ano ba yan? Instead nga gumawa nito nga magkaroon ka ng slit dito, Oh. nga nilalagari ng tao, ang ating makinarya sa nung gumagawa. Ang paglagay mo lang, pag-ipit mo, palakarin mo lang sa pupunta siya sa carbide. Hindi na siya kailangan pangalagariin mo nga wala yan sa iba. Wala yan sa iba. At hindi ko na kailangan bagayin pa ang bakal para lang malagari siya. Ito, maski matigas ka pang bakal, whether spring ka ng sasakyan o anuman 12 spring ka, pag dumaan ka dun sa carbide na yun, talagang hati ka dyan. Malinis ang pagkati. Sana mabigyan mo pa kami additional tip. Kasi napansin ko, itong mga garol mo, may iba-ibang kulay. May sikreto ba yan? Ang number one sekreto dyan, lalo na itong mga tari ito, kung ito pinahard chrome ito. Hindi ito sila nickel chrome, which is like this, no? Nickel chrome lang ito. Ang nickel chrome, hindi nila ma-chrome itong katawan, gawa ng pag hinasa ito, nababakbak. Whereas ang hard chrome niya, anong hasa mo hindi mabakbak. Maski tamaan pa yan ng tari at kiskisin mo ng ganyan, hindi mo kaya yan nga guhitan. Meron tayong tinatawag na black chrome din para mag-iba din ang itsura dito sa darol na ito. Meron tayong brass. Ito, brass ito. Meron tayong nickel chrome. Ito yung mga nickel chrome natin. Para maganda lang itsura, pero ang purpose, itsura lang, hindi yung sa tibay ng bakal. Doon sa mga taong interesadong dalawin ka rito, no? At makita yung pasilidad mo na napakaganda sa paggawa. At order ng mga tare, paano ka makukontak? 0919-400-8773. Ayan po, kung kailangan nyo po ng mga magagandang klaseng tare na mabilis makapatay, ay kontakin niyo po si Mang Boy Vargas. Maraming salamat po. Sana kung kaso maka-order kayo, ako to pa rin ko ang mga magandang gagawin ko sa tari para makasiyahan naman kayo. Maraming salamat, Mang Boy, at salamat sa interview. Okay.